ganito, pag start natin, kunwari na-load na yung data, kasi dito tayo mag-start eh, pagka na-load na yung data, ano lang, start tayo, kunwari pag sinabi ko na, game, paano yung factor loadings, yung part ni Mariel na to sabihin sa akin, kunwari sabihin sa akin ni Mariel, punta ka sa matrix, I mean sa outer loadings, tapos punta ka sa matrix, tapos i-copy mo lahat yan sa Excel. Ayan, copy natin. Paste natin pala, sorry. I-paste. Ayan. Tapos, sabihin sa akin Mariel, tapos pakibura yung mga numbers sa gilid. Ayan. Burahin natin yung mga numbers sa gilid. Hindi natin kailangan yan. Ayan, pati yan sa taas. Hindi natin kailangan yan. Ayan. Tapos ito mismo, kakopy natin. Tapos, ilalagay natin sa factor loadings. Ito natin dito. Ayan. Paste. Tapos, ang gusto ni sir, may border doon dalawa. I mean, may border yung taas. To, sasabihin niyo sa akin yan lalagyan ng border. Ayan. Top and bottom. Bottom, top, tapos pati dito gusto ni sir may border. Ayan, sabihin sa akin yun. Bottom border. Tapos sa gusto niya, after natin ilagay, sabihin mo sa akin, pinutin mo yung table layout, tapos auto fit, then auto fit window. Yan, ganyan mismo yung gusto ni sir. Then after nun, sasabihin sa akin ni Mariel na after that, tas pakilagyan na lang ng legend. Kunwari, ito yung CSR. Hindi nila alam kung ano yan, yung panel. So lalagyan natin CSR equals to malalaman natin yan dito. CSR yan. Corporate Social Responsibility. Copy-paste na lang natin. Yan. CSR. Tapos pag yung spacing natin semicolon. ICV is equals to ito yan, internal customer value. So ito yan, copy na lang natin. Then semicolon, tapos MP. Actually pwede, mali pala, sorry. MP na lang lagyan natin dito. MP. Ayan, babaguhin natin yung bukas. MP na lang. So MP is marketing for performance. Ayan. Ayan. Tapos, ang ano nito, dapat hindi naka-bold. Arial 10, kasi mas maliit dapat siya. Then italic. Ayan. Yan na. Yan na yung factor loadings. Tapos pag gusto nyo, dagdagan nyo na paano malalamang tama yan. Kasi nakalagay dito, each loading must have a value of 0.5 or higher. So, halos lahat naman 0.5. So, tama siya. Tapos pag kunwari bukas may nakalimutan ako, like ito decimal. Dapat kasi 3 decimal. Pag 2 decimal lang, lalagyan natin 0. Baka makalimutan ko bukas. Ayan. Next, multicollinearity. Yung multicollinearity, dito yan. Collinearity stat. Ito multicollinearity na to Collinearity stat. Yan. Then, outer model list. Ayan. Ito yun. So, same din. Kakopy natin to. Ito. Copy to Word. Then, paste. Ito naman sa kabila.
Hindi ko na-copy. Wait. Copy. Bakit tayo mag-paste? Hello? Ayan. Ayan. Same. Tanggalin yung number. Ay, actually, hindi pala. Pwede natin gawin to. Pwede natin i-copy na lang ito. Wait lang. Lagyan mo natin. Tanggalin lang natin dito, sorry. Tanggalin lang natin dito. Ayan. 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 Okay. Then, after nun, so, kakopy ulit natin. Copy. Ilalagay natin sa report. VIF. Again, kailangan to pulido kasi ayaw ni sir ng hindi pulido natin to. Ayan. Gusto niya may border dito, border sa taas tsaka sa baba, top and bottom, top, then dito sa bottom lang. Okay, then of course fit to window, syempre pakaarte, fit to window. Ayan. After nun, ulitin natin, lalagyan ulit natin ng ng legend. So, copy na lang natin to. Yan. Etong, sorry, ito ba, hindi ko pa nasabi. Itong mga nasa gilid, yung mga importante. Yung mga importante kailangan nyo naka-bold daw. Yan. Bold. Okay. Parang ito kailangan nata dito. Dito ba? Ayan. Yan. Ito, dito ka sa kabila. Ikaw, dito ka. Yan. Okay. Yun na. Tapos lalagyan na dyan. Tapos na. Tapos ano na tayo? Reliability analysis. Liability analysis. Paano kukunin yun? Punta ka sa construct. Reliability and validity. Tapos punta ka sa overview. Tapos meron na nakalagay. Ayun o. Cronbach alpha. Tsaka composite reliability row C. Yan lang. Actually yung dalawa lang yung kailangan natin. Okay. So copy natin yun. Copy. Punta tayo sa Excel. Paste. Bakit ayaw na naman mag-paste na naman? Ayan. Ayan. So, yun nga. Kailangan lang natin is Cronbach Alpha. Cronbach Alpha. Tsaka yung Rossi. Ito lang. Ito lang. Tsaka ito. So, copy na lang natin to dito. Copy. Copy. Paste. Then, ito. Kailangan natin yan. Lagyan natin dito. Mamaya natin ayusin. Maayos natin yung mamaya. Wait lang. Then, after nun, copy natin. Paste natin dito. Cronbach Alpha. Ayun, nakalagay. Cronbach Alpha and composite reliability lang kailangan. So, paste. Tapos, ano to? Fit to window. Ito lang to. Fit. Table layout. Auto fit window. Yan. Para maayos. Tapos lipat lang natin to. Para pala, sorry. Lalagyan na ulit natin ng border. Kailangan yan kasi yun ang gusto ni sir.
Next, top border. Ayan. So, then yung bottom pala. Sorry. Bottom border. Oh, saan na yung bottom border dito? Ayan. Bottom border. Then, yun ulit. Una, may bago tayo sa legend. Yung Cronbach Alpha na CA. Tsaka yung CR na composite reliability. So, lagay lang natin CA. CA is equals to Cronbach Alpha. Then, semicolon. CR is equals to composite reliability. Ayan. Semicolon. Tapos ito. Kailangan yan. So, ito rin. Uulit natin to dito. Copy. Bakit? Anong gusto mo? Then, yun. Yun na. Tapos ayusin lang natin yung layout, Arial, 11, italic. Ayan. Yun na. So, paano natin malalaman kung tama yun? To be considered reliable, CA and CR indicators must exceed the threshold of 0.70. So, lahat 0.70 naman. Itong mga ito, ayusin lang natin bukas. Ayun, yung mga ganyan. Kailangan kasi nakaayos to. Ayan, lagay natin dito. Diyos ko Lord, arte. Ayan. Ayan. Kailangan ganyan. Next. Ito, kaya ako pinagsama to, kaya namang part to, yung ito, yung Cronbach Alpha, tsaka yung convergent validity. Kasi dito, ang kukunin natin is yung average naman. 'Di ba yung pinaste natin kanina dito? Ayun, average. Yan lang kukunin natin. As in, literal, yan lang kukunin natin. So, burahin na lang natin to. Delete. Tapos, ito, i-copy mo. Copy natin. Lagyan natin dito. Mali. Sorry. Dito pala. Yan. Tapos, copy natin. Lagay natin dito sa validity. Fit to window natin. Table layout. Auto fit. Fit to window. Tapos, ito. Igigilid natin. Gilid natin yan. Ayan. Naka-aerial ba to? Hindi pala. Ito tingnan mo like ito. Hindi naka-aerial. Kailangan maayos tayo. Aerial tayo. Aerial 11. Ayan. Ito mga to. Ano ba to? Ayan pala. Ayan, ayusin na lang natin ito mamaya. Ay, bukas. Dapat to naka-aerial lahat yan. Paalala nyo sa akin. Ito like ito. Kunwari 0.8 lang. Dapat 3 decimal tayo. So, lalagyan natin ng 0, 0 yan. Tapos nun, border, syempre. Border, top and bottom. Then, yung sa pinakababa, ayan, bottom. Yan. Now, may bago, AVE. So, inuunahin natin. Basta pag may bago, inuunahin natin. So, AVE is equals to, copy nilang natin. Copy, paste. Wow. Tapos, semicolon. Then, ito ulit. CRI, CVMP. Kailangan nandyan lahat yan. CSR pala, sorry. Ayan, copy. Paste. Burahin natin yung E. Nakalimutan ko lagi burahin yung E. Bukas, ayusin natin yan. Ayan. Then, ayusin. Arial 10. Italic. Yun na. Next. Discriminant validity using Fornell Larker.
Diyan, pag discriminant na, pupunta ka ulit dito sa PLS. Then, hanapin mo yung, ano to? Fornelarker. Nandito yan eh. Discriminant validity. Ayan o, Fornelarker criterion. Yan lang. Kakopy na natin to. Dito. Ayusin lang natin. Again, yung number. Burahin. Burahin ang numero. Tapos ito, ayusin natin. Dapat naka, yan. Para pag kinopy. Then, after nun, copy ulit. So, yan. Paste. Tapos, fit to window. Ito. Fit to window, yung table layout. Tapos, ito, yung, syempre, yung, ito, border, bottom, top, then bottom, bottom, ayan. Kailangan syempre naka-Arial tayo, Arial 11. So, pag nakakalimutan ko, please pakiala na lang. Arial 11, yan. Pati ito. Yun. Arial 11, ayan, hindi naka-Arial. Next. Pagtapos nun, wala namang bago, no? Walang bago. Dito, sa discriminant validity, huwag niyong kalimutan sabihin sa akin na dapat naka-bold yung unang value dun sa dito, yung sa ganyan sa ICV. Kunwari, CSR, huwag niyong kalimutan sabihin sa akin na paki-bold yan. Bold, unang value lagi. Bold, then bold. Okay, kung sino man dito, huwag niyong kalimutan sabihin sa akin yun. Next, legend. Yung pinakahuli lagi. Okay? Next, paano natin nalamang tama yun? Basta yun. Tama yun. Tama yun. Next, discriminant validity using heterotrait and monotrait. Again, nandun din yan. Hindi ko sure kung magkasama. Alam ko magkasama itong dalawang to. Kung sino man nandito. Discriminant validity, again, nandun din yan. Monotrait matrix. Punta tayo sa monotrait matrix. Ito yun ha. Kasama ko. Yung first nandito, yung next nandito sa matrix. Copy to Word and Excel or Word and Excel. Copy. Again, number. Pack. Ayan. Yung MP, bakit wala siyang number? Hindi ko alam. Basta yun na yun. Dito, ilagay natin dito. Ayan. Layout, bottom, top. Border bottom. Again, nakalimutan ko lagi MP. MP lang tayo, MP. Ayan. MP. Ayan. Tapos, next, fit to window. Auto fit window. Ayan. Ito, kailangan, syempre, maayos.
So, ito, ayusin natin. Lagyan natin dito sa gilid. Ayan. Yung empty ba ito ng number? Hindi ko alam. Common method. Next. Last, common method bias. Common method bias, pupunta tayo ulit sa collinearity stat. Collinearity stat. Tapos, pupunta tayo sa inner model list. Yan, ito naman tayo. Inner model list. Okay. Copy lang. Ito. Copy lang. Copy to Word and Excel. Copy lang ulit dito. Kahit saan dyan. Copy. Bakit ganun? Okay. Again, yung number. Huwag nyo kalimutan number. MPE, ICV. Ayan. PIF. Ayusin lang natin. Lagyan natin dito sa gilid para pag kinapin natin, maayos. Copy. Dito sa common method tayo. Common method. Ay. Yan. Copy. Tapos yung arrow. Si Sir Maarte. Ang gusto ng arrow, yung nandito. Ayan, grabe. Oh my God. Ayan. Palitan lang natin yung arrow. Grabe. Oh my God. Maarte that girl. Ayan. Burin lang natin. Yan. Yan na. Basically, yan na yun. Tapos, table layout. Auto fit. Window. BIF. Ayan na. May BIF. So, iba ulit ha. Yung BIF, nandito yan eh. Copy na lang natin dito. Nakita ko kanina eh. Saan ba yun? Yun. Gagang puta. Ayan. Ito pala di natin lalagay. Sorry. BIF. Sorry. BIF and variance inflation factor. Ayan. Then, semicolon. Copy na lang natin to. Bago yun. Ben. Bago yun. Border muna. Border line. Ano ba yan? Border. Bottom border. Next, bottom border to. Bottom. Ayan. Then, paste. Ito kasi, hindi kasi siya higher order construct. Kaya nagtanong ako kasi yung sa video ni Sir, yung sa video yung pinakita niya, naka higher order to. Hindi niya sinabi kung paano mag-compute ng lower order construct. Like yung paper natin, lower order construct yun eh. So dito lalagay ko na lang siguro not a higher order. Dito sa hypothesis, kasi ito, ginawa niya yung hypothesis with the higher order. Hindi niya sinabi kung paano to kunin na hindi higher order. Kaya ako nagtatanong. So, titingnan ko kung paano. Kung ChatGPT ako bukas. Tapos tingnan natin kung paano. Paano gagawin natin dito. Kasi pag nasagutan na natin to, masasagutan natin itong structural model. Like ito. Structural model na to. Yan. Yan. Kailangan sagutan yan eh. Pag sagutan natin yan, kakopy natin yan. Pipaste natin dito sa structural model. Yun na yun.
basically yun na yun. Yun lang. Pag may question kayo, message na lang kayo. Yun lang. Thank you.